nangyaring balitaan ko na lang po. Agad sumuko ang bus driver na si Jomar Cabrera. Hindi raw mabilis ang takbo niya. Nabigla lang daw siya sa biglang pagtawid ng biktima. Hingila ko lang pa dispensa. Hindi naman ginusto ko yan ang mangyari. Ayon sa pulisya, bagamat hindi sa pedestrian lane tumawid ang biktima, naharap pa rin sa kasong reckless imprudence resulting in homicide si Cabrera na under custody na ngayon ng Quezon City Traffic Police. Nangako naman doon ang tulong pinansyal ng Luzon Bus Company na siyang may-ari ng bus sa mga kaanak ng biktima. Paalala ng traffic police sa mga bus driver, maging alerto sa pagmamaneho, sundin ang batas trapiko at huwag mabilis magpatakbo. Babala na naman nila sa publiko. Tumawid sila doon sa tama, yung mga footbridge. Ngayon, kung meron namang designated na pedestrian lane, medyo maging rin sila, alerto sila. Umabot na sa 16 ang bilang ng mga nasagasaan sa magkabilang lane ng Commonwealth Avenue mula noong Disyembre lamang. Para sa unang balita, JP Soriano, reporting. Makati Police iniimbestigahan na kung may kaugnayan ng pagkarnap sa sasakyan ng pinsan ni dating Senador Mar Rojas sa kaso ng pagpatay kina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Narito ang report ni Steve Dailisan. Wala na raw nagawa ang family driver na si Roberto Villanueva nang tangayin ng dalawang lalaki ang 2009 Toyota Land Cruiser ni Margarita Flores, pinsan ni dating Senador Mar Rojas. Nakaparada raw ang sasakyan sa De La Rosa Street sa Makati. Sa testimonya ni Villanueva sa Makati Police Anti-Carnapping Unit, naglalagay raw siya ng labada sa likurang bahagi ng sasakyan nang biglang sumulpot ang dalawang lalaki na ayon sa isa pang saksi ay galing daw sa isang nakaparadang SUV. Kwento pa ni Villanueva, sinubsob daw siya sa SUV sa katinutukan ng baril sa leeg at tagiliran. Pareho sila sabay na habang nakatutok yung isang kamay, yung tag-isang kamay nila dumudukot sa kaliwat kanan ng bulsa ko. Kaya pati cellphone ko nakuha nung nasa kaliwa. May sigarilyo pa nga eh. Di pa ako natawa, no? Kasi masyadong cheap naman yung dating niya, no? Nang makuha ang susi, pinadapa na raw siya. Pagkatapos ay tinangay na ang SUV na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Nung habang sinusubsob nila ako, na yung nasa isip ko nga na yung nabalitaan ko nga gano'n na, di ba, yung sinunog pa nga, yung, di ba? So yun na, kagad ang nasa isip ko. Kaya talagang na ako, pinabayaan ko na sila. Malaki rin na pasasalamat ng dating senador na walang nangyaring masama sa kanyang pinsan na noong inasa loob lang ng pag-aaring restaurant. We're happy that she was safe. Kami naman ay naniniwala na gagawin ng pulis yung kanilang trabaho. Ito yung mismong lugar kung saan nakaparada yung nakarnap na Land Cruiser. Meron naman daw mga security ng mga oras na yun pero hindi nila napansin yung pangyayari. Kaya umaasa yung mga otoridad na nahagip ng CCTV camera yung mga salarin para madaling maresolba itong kaso. Pero tumanggi magbigay ng video ang security office ng mall kung saan nakakabit ang CCTV nang hingan sila ng kopya ng Makati Police. Sa ngayon, iniimbestigahan kung may kaugnayan din ang kaso sa nangyari kina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Kasalukuyan pa rin kami nag-iimbestiga kung related nga rin to. Ako, buti nga, kasi yung isang scheme nung previous incident, binabarel, pinapatay, tapos sinusunog pa. Pero ito naman, fortunately, ganun lang ginawa. Tinutukan lang at gunpoint at hindi na binarel. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Dating Supreme Court Chief Justice Reynaldo Puno handa ng pamunuan ng koalisyon para sa charter change o CHACHA. Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Puno na bubuuin ang koalisyon ng mga kinatawan mula sa simbahan, akadim, labor at iba pang sektor. Tatawagin daw itong We, the People for Better Democracy Now. Ayon sa dating Puno Maestrado, ito na ang pinakaangkop na panahon para baguhin ang saligang batas. Isa sa mga nais niyang baguhin ay ang sistema ng hudikatura na ayon kay Puno ay masyadong malawak daw ang kapangyarihan sa ngayon. I think too much power has been vested in the judiciary, especially in the Supreme Court, which means that the Supreme Court can strike down, vitiate, set aside any act of government, any act of the executive, any law passed by Congress on the ground of grave abuse of discretion. This is a phrase that has no definitive content. Para exams ngayong taon sa Nobyembre na gagawin sa halip na Setyembre,
At hindi na rin po sa De La Salle University sa Taft Avenue idaraos ang exam, kundi sa University of Santo Tomas o UST. Pero ayon kay Supreme Court spokesman Maidas Marquez, walang kaugnayan sa bar exam blast noong isang taon ng pag-urong ng petsa at paglipat din ng venue. Ang madalas sa pag-ulan tuwing Setyembre ang dahilan, kaya inilipat ang petsa. Dumaan din daw sa tamang proseso ang paglilipat ng venue. Isang residential area sa Philadelphia sa Amerika binulabog ng gas explosion. Isa ang patay habang 5 ang sugatan. Nakatanggap ng report ang mga otoridad tungkol sa tumatagas na tubig at gas sa residential area. Habang iniinspeksyon nila ang lugar, isang malakas na pagsabog ang naganap na sinundan ng pagsiklab ng apoy. Lumika ng napakalaking bola ng apoy ang pagsabog na umabot sa 50 talampakan ng taas. Kabilang naman sa mga sugatan ang ilang empleyado ng Philadelphia Gas Works. Iniimbestigahan pa kung ano ang sanhi ng pagsabog. Naka-wheelchair na customer at kanyang tagapag-alaga dumausdos pababa sa walkalator sa isang mall sa Jiangsu, China. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita po ang pagdulas ng wheelchair, gayon din ang caregiver na sumabit dito. Nawala ng kontrol ang tagapag-alaga dahil sa matarik na walkalator. Nagtamo ng head injury ang caregiver. Hindi naman nasaktan ang inaalagaan niyang pasyente dahil mahigpit ang kapit niya sa wheelchair. Idinisenyo ang mga walkalator sa mall para lamang sa specialized shopping carts na ginagamit doon. Hindi kayang pigilin ng walkalator ang iba pang degulong na aparato tulad ng wheelchair. Amazing Balita! High-tech na mesa patok sa isang bar sa Hong Kong. Kakaibang drinking experience ang dinarayo rito ng mga parokyano. Sa pamamagitan ng 30-inch touch-sensitive screen nito, pwede kang umorder ng inyong beer o iba pang inumin. At kapag nakapatong na ito sa mesa, mababasa rin dito ang ingredients ng inyong iniinom, kung saan ito nagmula at iba pang recommended drinks na katulad dito. Dahil sa nasabing technology, hindi na kailangan pumila pa para lang umorder ng inyong inumin. Dating Senador Marrojas, ang sa anumang posisyon ay ibibigay sa kanya ni Pangulong Noynoy Aquino. Sinabi niya sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Liberal Party kung saan nahalal siya muli bilang party president. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Dito rin mismo sa Club Pilipino, halos 1.5 taon na ang nakalilipas, ang Pangulo ng ating partido, si Mar Rojas, ay nagbigay daan at pinili ang pagkakaisa kaysa pagkakawatak-watak. Paano nga ba makakalimutan ni Pangulong Noynoy Aquino ang aniyay sakripisyo ni dating Senador Mar Rojas nang magparaya ito noong 2009 para bigyang daan ang nooy tumitinding panawagan para tumakbo si Pinoy sa pagkapangulo? Sa naging botohan sa ika-65 anibersaryo ng Liberal Party, na natiling party president si Rojas sa kabila ng mga usap-usapang mapapalitan siya. Ang Pangulo naman, ibinotong bagong chairman ng partido. Sa June 30 pa mapapaso ang 1-year ban para maitalaga sa anumang pwesto sa gobyerno si Rojas na di nagtagumpay sa karera sa pagkabise noong 2010 elections. Pero ngayon ang Pangulo na mismo ang nagsabing si Rojas ang kanyang magiging troubleshooter, inaabangan na ng marami ang magiging opisyal na papel ng dating running mate ni Pinoy sa Malacanang. Siguro I can get anybody, nobody will begrudge me yung if I will seek the assistance of people who have competencies to help me address the problems. No, kalokohan naman yung kailangan ko. Ako si Superman. Kaya ko lahat yung mag-isa. Now, that will just unnecessarily delay the suffering that the people have had to undergo. Waterboy man o kung ano man, gagampanan ko kung anong role ang i-assign sa atin. Ang Pangulo ang arkitekto, enhinyero, ang karpentero para sa pagsulong ng kaunlaran sa ating bansa. Ngayon, suporta muli ang hiling ng Pangulo sa kanyang mga kapartido para maisakatuparan daw ang kanyang mga plano para sa bansa. At isa sa mga tinututukan ng Pangulo ay mga problemang minanaraw niya sa nakaraang administrasyon, tulad ng kinakailangan daw ng pagtataas ng singil sa MRT at LRT. Di po ba't mapupunta rin naman sa taong bayan ang sarili nilang pera? Diretso po ito sa mas magandang serbisyo. Nasa gobyerno po tayo para gumawa ng mahihirap na desisyon na magbubunga ng mas maayos na serbisyo at hindi para magpapogi lamang. Tanggap ko na po, napogi ako sa mata ng aking ina, tama na po sa akin yun. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting.
Oras na para sa unang chika. Narito si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Mamayang gabi na po ang simula ng Season 10 ng American Idol. Ano nga ba ang dapat abangan ng mga viewers? Alamin natin sa ating unang chika. It's American Idol Season once again, mga kapuso. Kaya sa loyal Pinoy fans ng AI, pakantihin na ang inyong hapon and make way for the Philippine launch of American Idol Season 10. I want to prove to myself. Yes, you heard it right. Mapapanood na nga mamaya sa Q Channel 11 ang premiere episode ng pinakaabangang talent search ng Amerika. Talaga namang kaabang-abang ang mga AI hopefuls na magpapasiklaban at magpapagalingan sa kantahan. Isa rin sa mga inaabangan na yung pagkilatis sa hihiranging American Idol ng bagong AI judges na sina global superstar Jennifer Lopez at rock and roll legend Steven Tyler. Kasama pa rin syempre ang resident judge from Season 1 na si Randy Jackson. And to make the competition more exciting and interesting, pinuksan na rin ang online auditions for this season. Kaya naman tiyak na kapanapanabik ang bawat episode ng pinakabagong season ng American Idol, lalo pat isang PhilAm ang pasok sa Top 40. American Idol Season 10 mamaya ng 6 p.m. sa Q Channel 11. I'll be back for more showbiz updates. Diyan lang kayo. Rhea? Salamat, Luan. Chinese New Year, hindi idineklarang holiday ni Pangulong Noynoy Aquino, kaya may pasok sa February 3, araw po yan ng Huwebes. Ayon sa Pangulo, huli na nang dumating ang proposal para gawing piyesta opisyal ang Chinese New Year. Naipalabas na raw niya ng maagang Proclamation number 84 na nagtatalaga ng mga regular at special holidays sa 2011. Pakibalitan tayo sa latest sa Dalian Trapiko kasama si Love Aniver. Love! Maraming salamat, Igan, sa mga oras ito, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan at katrapikan. Na po muna natin ang aming kinalalagyan. Kahabaan po ng Quezon Avenue. May kita natin sa kaliwa ang mga patungo ng EDSA na napakaluwag pa rin. At ang kanan naman patungo ng Espanya, may konting pagbigat na po. Lalo po dito sa intersection ng Araneta at Quezon Avenue. Sa kanang bahagi naman po sa itaas ay ang EDSA Kamuning na namumutakti na naman po ang kanang bahagi sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Mula po flyover hanggang makababa kayo ng Cubao, yung mga patungo po ng Makati. Good luck sa inyo. At yung kaliwa naman patungo ng Monumento, medyo mas tuloy-tuloy po ang kanilang pagbiyahe dyan. Sa iba pang bahagi naman po sa kanan, gamit pa rin po ang ating GMA traffic system ay ang General Santos Avenue. Pareho pong nagkakaroon na ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Yung pong kaliwa ay patungo ng Doña Soledad Avenue at ang kanan naman ay patungo ng C6 Road. Sa kaliwang bahagi naman ay makikita natin ang Ortigas Avenue. Yan ho yung facing sa may Lasal area or Green Hills area. Ang kaliwa ho ay patungo po ng EDSA at yung mga umaandar na po or umaangat dito sa may flyover going to Green Hills, may kita ho natin sa may unahan, medyo may konting pagbagal na rin po sa mga oras na ito. May kuning ho tayo ngayong araw, mga plaka hong nagtatapos sa 7 at 8 at syempre ito na nga. Tinatarget po ng MMDA sa pamamagitan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na i-require ang bawat bus company na ang 50% ng kanilang driver ay maging mga babae. Upang mahikayat pa ang mga bus companies na mag-employ ng lady drivers, ang Metro Manila Development Authority po ay handang magbigay ng incentive sa mga city bus operators. Isa na rito ang exemption sa number coding scheme para sa mga bus units na ang magmamaneho po ay mga babae. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapihan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang reyna ng kasada, Love Aniver! Spalwan, Johnny Delbro! Peng, balik sa'yo, Igan! At ang hirit namin mamaya, kotse wasak matapos sumalpok sa isang flyover sa Pasig. At mga Orthodox Christians sa Serbia lumangoy sa nagyayelong lawa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Feast of Epiphany. At narito na po sina Suzy, Pia at Arn. Good morning. Good morning. Good morning, Suzy. Good morning, Arnie. At good morning po sa inyo mga kapuso. Wala pa man ang summer. Aba, mabentang-mabenta na ang mga pinya na talaga naman refreshing gawing merienda o kaya inumin. Masarap yun, ha? Pero alam niyo ba na kaya rin itong ibahin ang lasa